Now, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady ng aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Eh, ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? You know, these are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Eh, alam nga naman kung sasabihin mo kukukain mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. That should come as no surprise. As to the allegations that I was the one who spearheaded the movement for the fourth complaint, katulad sa sinabi ng Pangulo, I think people give me too much credit. I was given the opportunity to sign, and I did sign, but I did not spearhead any movement, or I did not try to convince anyone to sign. I think they did that on their own volition. I did ask what their opinions were and if they were going to sign or not, but that's about as far as it, that's about as far to the extent as to my involvement in collecting the signatures. Overwhelming yung numbers po, sir. More than the required numbers. Yes. Well, the required was 1/3. Umabot ng 215. As of today, I heard nasa 245 na tayo. May mga humabol. Well, they signified their intention, yung mga wala sa bansa, yung mga may sakit. So 215 was within the complaint, but in terms of, just to set the record straight, in terms of putting it on record, I believe there was an additional 30 that wanted to signify their intent. So nagpadala ng isik, but even if it won't be counted in the complaint, I believe for archiving purposes, nasa 2. So I believe 80% at the lower house. Sir, sa press conference ni VP Sara kanina, sabi niya wala daw siyang sinasabing assassination threat against your ano pa sasabi mo? I think we know the truth to that, so let's just leave it at that. Is it true na may involved na money, kaya marami pong pumirma? Ano po? Meron din na naibigay na pera dun sa pumirma ng mga congressman? I think that's just part of yung mga fake news ng mga DDS. Parte po yan ng smear campaign nila to discredit the movement. You can't blame them eh. Alam naman natin kung sino ang amo nila. But no, there was nothing offered in exchange for the signatures. I was there in the room. Pinag-uusapan talaga ang articles of impeachment. And then people were given the choice to sign or not. But whether there was any exchange or any monetary offer or any sinasabi nila may akap or akix na kapalit, walang ganun. Walang ganun na ibinigay. Yung sinabi sir, parang medyo reluctant sa complaint as of today. I'm sorry? Medyo hindi nila binibigyan pansin yung impeachment. Well, that's their choice. Kung binabaliwala nila ang opinion ng 245 na mambabatas at ang mga iba't ibang grupo na sa tingin nila kailangan may impeach ang VP, that's their choice. If they don't want to give it importance, then let them not give it importance. But given the numbers, to us, it's important. Bago magsara ang 19th Congress sa kahuli-hulihang araw ng pagsesesyon nila, bago sila mag-recess at babalik lang sila sandali lang para magkaroon na ng adjournment sine die. Ibig sabihin, tapos na talaga yung 19th Congress, ay nagkaroon ng 215 signatories laban kay VP Sara na sumasang-ayon sa kanyang impeachment. Now, sa batas po kasi, 1/3 ang kinakailangan para mapadala yan sa Senado. So, ang tawag talaga dyan, na-impeach na si VP Sara. Kasi yung 215 ay mahigit pa dun sa 1/3 na kinakailangan. 318 kasi ang total member ng ating mga congressmen. So 116 ang kinakailangan lang at 215 ang napapirma niya. Hay nako, ano bang tingin niyo dyan? Matapos ang milyong-milyong mga Pilipino ang nagtipon-tipon laban dyan sa impeachment na yan. Ang mensahe ay, ang nais namin ay kapayapaan, ayaw namin ng gulo, at yung impeachment na yan ng gulo, abay mga kongresista went ahead at bumoto para i-impeach si Inday Sara.
Well, alam nyo na, Iglesia ni Cristo, alam nyo na taong bayan, tignan nyo kung paano ang boto ng inyong congressman at kung sila o silang, ang kanilang mga asawa, kanilang mga anak ay papalit sa kanila, alam nyo na po ang husga natin. Huwag nating iboto kahit sino dyan sa 215 na lumagda. Alam mo, ang pinakanalulungkot ako dyan ay yung mga taga Cebu. Kasi ang mga Duterte naman, taga Cebu yan eh. Yan ang pinagmulan nila eh. Nag-migrate lang sila sa Davao because ang Mindanao is the land of promise nga, no? So lahat sila taal na mga Cebuano. Lahat sila pumirma except sa dalawa lang na kongresista. Yung isa doon, naalala ko si kapatid pa na Governor Gwen, si Paulo Jan, no? Garcia, hindi pumirma. May isa pa pero hindi ko kakilala kung sino yung congressman na yan. Pero dalawa sila hindi pumirma. Pero yung mga dati talaga na super sip-sip kay BP Sara, isa-isahin ko yan. Si Daphne Lago, nako, super sip-sip yan. O tapos si Frasco, na ang asawa, spokesperson. Si Cristina Frasco, na Secretary of Tourism, ang kauna-unahang spokesperson ni VP Sara. Mantakin, no? Lumagda. Ang hindi ko maintindihan, alam ko may pera dyan. Pero ang punto naman, tapos na yung Kongreso eh. Last hearing sa last session day na nila yan, tapos election na. So kumbaga, na-approve na yung budget na meron na silang kubra, so wala nang risk na hindi nila makukuha yung mga biyernes nila. Dahil tapos na ang budget eh. Napirmahan na nga, no? So parang walang dahilan dun sa mga loyalista ng mga Duterte na pumirma. Dahil lang sinasabi nila, kinakailangan nilang pumirma para sa distrito nila. Hindi po. Hindi naman po pwede lahat ang dahilan ninyo ay para sa distrito. Meron din po dapat na paninindigan at meron din dapat na konsyensya. Dapat ang inyong desisyon hindi naman nakabase sa material. Dapat nakabase yan kung anong mabuti sa taong bayan. Ang tanong, mabuti ba yon na ang BP natin, BP Sara, ang pinakamaraming botong nakuha sa kasaysayan ng Pilipinas sa kahit anong pwesto, ay gustong patanggalin ng 19th Congress of the Philippines? Babaliwalain na lang ba natin yung 32 million na bumoto kay BP Inday Sara? Now, yung mga basehan pa. Ano bang basehan? Ang pinakamalakas na basehan nila is yung intelligence, yung confidential fund daw, na napakaliit naman kung ikukumpira mo sa confidential fund ngayon ng presidente. Ang COA, yung COA nga, yung constitutional body na meron talagang katungkulan na tignan kung merong pagnanakaw sa kabanang bayan. Nagbigay po ng unconditional approval ang COA. Ibig sabihin, everything above board doon sa 125 million na confidential fund na yan. So paano mo ngayon mapatanggal ang Vice President sa pamamagitan ng di umano, hindi tamang paggasta ng confidential fund, nagkaroon na ng opinion ang COA mismo at siya ang merong exclusive and primary jurisdiction pagdating dito sa issue kung tama ba ang paggastos ng pera ng taong bayan, nagsabi na everything is above board sa paggastos ng budget ng Vice President noong 2022 kung saan nagkaroon siya ng confidential fund. Nawala na kasi yan ng 2023 eh. So hindi na pinag-uusapan ng confidential fund, although nag-hearing nga ang House Committee on Good Government, nagtatanong pa sila about 2022, hindi na yun ang pinag-uusapan sa committee, ang pinag-uusapan na yung para sa 2025, di ba? Kaya nga sabi ko buang talaga itong mga committee members na ito. Oo. Pero anyway, malungkot po itong araw nito kasi nga nabaliwala yung mandato na binigay ng 32 million sa ating BP Sara. At bakit? Dahil alam naman natin na ito ay sang-ayon din sa plano ng administrasyon ng Marcos Forever na manatili sa kapangyarihan. Kung hindi magtatagal ang kung matatapos ni PBBM ang kanyang termino, ang gusto nilang pumalit ay si Tambaluslos. At matapos si Tambaluslos, yung Sandro Marcos. Marcos Forever. And the way to do it is, siraan na ng husto ang number 1 na balakid na walang iba, kundi si Inday Sara Duterte. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Alegado Chavez, so it means hindi talaga nakatuon sa mga paratang nyo kay Inday Sara ang impeachment. Pahayag naman ni Edmond Suralta, ang taong walang utang na loob ay hindi mapagkatiwalaan kahit kailan. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Arex Ibarrientos, may bahid na kayo nung nakaraan, tapos ngayon unulit nyo pa, tapos sa mga Duterte nyo pa ginawa, na ibalik kayo sa Malacanang dahil sa mga Duterte.
Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.